Mga kalingap, isang mapagpalang araw at gabi po sa ating lahat. Magandang Pasko po sa lahat ng solid supporters, silent viewers, at sa buong Kalingap community. Ngayon po ay may kaunting update tayo patungkol sa EDC at lalo na sa mga nangyari nitong nakaraang Pasko na talaga namang umani ng maraming katanungan, reaksyon at espekulasyon. Kaya mga kalingap, tutukan po ninyo ang video na ito dahil pag-uusapan natin ang isang mahalagang revelasyon. O mga kalingap, inamin na ni Beyonce ang ilang bagay patungkol sa mga nangyari, lalo na sa kanyang naging TikTok live na talaga namang pinag-usapan ng marami. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe mga kalingap para lagi po tayong updated sa lahat ng kaganapan patungkol sa EDC. At syempre, tapusin po ninyo ang video hanggang dulo para mas malinaw po ninyong maintindihan ang buong kwento bago tayo magbigay ng opinyon sa comment section. At mga kalingap, patuloy din po nating suportahan si Kuya Val at Kalingap Rab para tuloy-tuloy ang saya, inspirasyon at ang mga aabangan pa nating love teams at bagong scout na talaga namang inaabangan ng marami. Ngayon, dumako na po tayo sa mismong usapin. Si Beyonce, sa kanyang live, ay naging bukas at prangka sa mga viewers. Marami po ang pumasok sa kanyang live, talagang dagsa ang tao dahil gusto ng lahat na malaman ang tunay na sitwasyon ng EDC at kung ano ba talaga ang nangyari nitong Pasko. Sa live na iyon, maraming tanong ang ibinato ng mga viewers. Ano na nga ba ang estado ng EDC? Ano ang relasyon niya kay Papa Eds? At ano ang ibig sabihin ng mga kilos at pahiwatig na napapansin ng marami? Dito na nga po nagsalita si Beyonce. Ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman hindi lang tungkol kay Papa Eds, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Ayon sa kanya, sobrang saya niya nitong Pasko dahil nagawa niyang maipasyal ang kanyang pamilya, isang bagay na napakahalaga sa kanya. Hindi rin po mawawala ang mga sorpresa. Marami raw siyang natanggap na hindi niya inaasahan, lalo na mula sa kanilang love team. May mga regalong dumating na talagang nagpa-feel sa kanya na siya ay mahalaga at sinusuportahan ng maraming tao. Bukod pa diyan mga kalingap, marami rin ang nagpadala ng suporta. May mga gifts, may pera, may dollar gifts pa nga. At ayon kay Beyonce, kung pwede lang daw sanang tanggapin lahat kung walang protocol, talagang mapapasabi kang sobra-sobra ang biyaya. Pero syempre, may mga alituntunin tayong sinusunod. Sa gitna ng live, ramdam na espesyal si Beyonce. Kitang-kita kung gaano siya kamahal ng kanyang supporters. At syempre, hindi mawawala ang tanong ng lahat. Ano nga ba ang regalo ni Papa Eds sa kanya? Dito na lalong kinilig ang marami dahil ayon kay Beyonce, ang gusto raw niyang regalo ay wala ng iba kundi si Papa Eds mismo. Hindi na mahalaga kung ano ang material na regalo. Ang mahalaga ay ang presensya at pagmamahal. Mga kalingap, sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganitang pahayag? Direktang sinabi ni Beyonce na wala na siyang hinihiling pa. Kumbaga, direct to the point. Si Papa Eds na ang sagot. Ngayon, alam naman natin mga kalingap na dati ay may mga limitasyon pagdating sa pagla-live. Pero sa ngayon, tila pinapayagan na sina Beyonce at Otay-Otay na magkaroon ng mas malayang galaw at may sarili na rin silang YouTube channel. Isa po itong magandang development at marami ang nagtatanong kung kailan ito mas paiigtingin marahil sa darating na taon. At heto pa mga kalingap, isang detalye ang hindi nakaligtas sa mata ng mga viewers. Pareho raw silang nakasuot ng kulay dilaw nitong Pasko. Bagamat sinabi ni Beyonce na wala raw silang pag-uusap, natural lang na magtanong ang marami. Bakit pareho ang kulay? Paano na nalaman agad ng viewers na dilaw din ang suot ni Papa Eds? Dito na pumasok ang samot-saring tanong at interpretasyon. Dahil sa mga ganitong pagkakataon, normal lang na isipin ng marami na may komunikasyon pa rin sila kahit hindi man direkta o hayagan. Mga kalingap, kayo na po ang humusga.
Ano sa tingin ninyo ang tunay na ibig sabihin ng mga pahiwatig na ito? Coincidence lang ba o may mas malalim na kahulugan? I-comment po ninyo ang inyong opinyon, pero lagi po nating tandaan na manatiling maayos, respetado at positibo sa ating diskusyon. Hanggang dito na lamang po muna mga kalingap. Maraming salamat sa panonood at muli, mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang updates. God bless po sa ating lahat at Merry Christmas! Mga kalingap, isang mapagpalang araw at gabi po sa ating lahat. Magandang Pasko po sa lahat ng solid supporters, silent viewers, at sa buong Kalingap community. Ngayon po ay may kaunting update tayo patungkol sa EDC at lalo na sa mga nangyari nitong nakaraang Pasko na talaga namang umani ng maraming katanungan, reaksyon at espekulasyon. Kaya mga kalingap, tutukan po ninyo ang video na ito dahil pag-uusapan natin ang isang mahalagang revelasyon. O mga kalingap, inamin na ni Beyonce ang ilang bagay patungkol sa mga nangyari, lalo na sa kanyang naging TikTok live na talaga namang pinag-usapan ng marami. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe mga kalingap para lagi po tayong updated sa lahat ng kaganapan patungkol sa EDC. At syempre, tapusin po ninyo ang video hanggang dulo para mas malinaw po ninyong maintindihan ang buong kwento bago tayo magbigay ng opinyon sa comment section. At mga kalingap, patuloy din po nating suportahan si Kuya Val at Kalingap Rab para tuloy-tuloy ang saya, inspirasyon at ang mga aabangan pa nating love teams at bagong scout na talaga namang inaabangan ng marami. Ngayon, dumako na po tayo sa mismong usapin. Si Beyonce, sa kanyang live, ay naging bukas at prangka sa mga viewers. Marami po ang pumasok sa kanyang live, talagang dagsa ang tao dahil gusto ng lahat na malaman ang tunay na sitwasyon ng EDC at kung ano ba talaga ang nangyari nitong Pasko. Sa live na iyon, maraming tanong ang ibinato ng mga viewers. Ano na nga ba ang estado ng EDC? Ano ang relasyon niya kay Papa Eds? At ano ang ibig sabihin ng mga kilos at pahiwatig na napapansin ng marami? Dito na nga po nagsalita si Beyonce. Ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman hindi lang tungkol kay Papa Eds, kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay. Ayon sa kanya, sobrang saya niya nitong Pasko dahil nagawa niyang maipasyal ang kanyang pamilya, isang bagay na napakahalaga sa kanya. Hindi rin po mawawala ang mga sorpresa. Marami raw siyang natanggap na hindi niya inaasahan, lalo na mula sa kanilang love team. May mga regalong dumating na talagang nagpa-feel sa kanya na siya ay mahalaga at